Ngayon, narito ang ilang mga updates sa politika. Umiinit na ang labanan sa loob ng Likud habang papalapit ang primaries ng partido sa Lunes ng gabi. Punong Ministro Benjamin Netanyahu na pumili na ng mga kandidato para sa ilang nakanaang pwesto e nagbibigay rin ng suporta sa ilang mga kandidato na tumatakbo sa primarya. Isang pangalan na hindi niya hayagang sinuportahan ay si MK Tally Gottlieb. Ang kontrobersyal na mambabatas ay sinasabing may matibay na suporta mula sa mga miyembro ng Likud. Ngunit ayon sa mga internal na survey, ang paglalagay sa kanya malapit sa itaas ng listahan ay maaring magdulot ng pagkawala ng 2 hanggang 3 pwesto para sa partido sa kabuuan. Kasama ko ngayon sa studio para sa karagdagang balita ang ating I-24 News correspondent na si Bilal Sladin. Si Blig Netanyahu na sinubukan ng makontrol ang mayorya ng listahan ng partido hanggang ngayon. Gaano nga ba kakontrobersyal o kahalaga ang mga primaryang ito bago ang aktual na eleksyon sa Oktubre? Sa totoo lang, napakadramatiko ng mga primaryang ito dahil sa simpleng matematika. Sa kasalukuyang mga survey, pinag-uusapan natin ang Likud na nakakakuha ng 23 na upuan, na ireserba na ni Netanyahu ang 8 upuan. Ibig sabihin, 17 na upuan na lang ang natitira para sa 34 na miyembro, kasama na ang mga ministro at MKs syempre. Kaya kalahati ng kasalukuyang mga miyembro ng Likud sa partido ay mawawala na sa Knesset sa susunod na eleksyon. At kaya naman magiging napaka-dramatiko talaga bukas habang hinihintay ang mga resulta. Pati si Itamar Ben-Gvir ay nagsabi na tinawagan siya ng mga miyembro ng Likud kasama ng mga ministro at hiniling sa kanya na magreserba ng mga upuan para sa kanila sa partido, sa Yehudim Party. Ibig sabihin ay desperado na sila at alam nilang hindi sila mananalo sa halalang ito. Yan ay isang bagay na dapat bantayan. Ngayon, si Netanyahu, gaya ng sinabi mo, hindi niya hayagang sinabi kung sinusuportahan niya o hindi sinusuportahan ang Likud o particular ang mga miyembro ng Likud. Pero pagdating kay Tally Gottlieb, hindi niya tahasang sinasabi na laban siya sa kanya. Sinabi niya na ang kasalukuyang survey na binanggit mo, na kung makapasok siya, alam mo, sa unang 10 upuan, na maaaring magdulot sa Likud ng pagkawala ng 2 hanggang 3 upuan. Mahalagang mahalaga ito, syempre, para kay Netanyahu. Pero sinasabi niya na nagtitiwala siya sa mga miyembro ng Likud na tama ang magiging boto nila. Ang katotohanang pinalabas niya ang impormasyong ito sa Channel 12 sa insidenteng ito. Ibig sabihin, gusto niya magpadala ng mensahe sa mga miyembro ng partido ng Likud. Kaya hindi siya interesado na mapasama si Tally Gottlieb sa mga unang, alam mo na, pwesto. Yan ang hamon para kay Netanyahu ngayon. Kapag ang mas populista, mas alam mo na, sabihin na natin, alam mo na, sila ang mga populista, tawagin na lang natin sila. Mga miyembro tulad ni Tally Gottlieb at iba pa. Maging tapat tayo ay nasa unahan. Na maaaring pumigil sa kanya sa mga plano niya para sa hinaharap ng Likud Party. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol kay Netanyahu na gustong bumuo ng kanyang koalisyon kung siya nga ang mananalo? Sa totoo lang, ang katotohanang ayaw niya kay Tally Gottlieb at iba pa, si Moshe, ang kasalukuyang media minister na mapunta sa unahan, ibig sabihin ay isang unity government ang hinahanap niya. Paulit-ulit niya itong sinabi nitong mga nakaraang buwan. At hindi lang ito para lang marinig ni na Ben-Gvir at Smotrich dahil mas nasa matinding kanan sila, kundi para rin ito sa mga miyembro ng Likud na boboto sa mga primaries na ito. Kaya hindi sila magkakaroon ng mga taong maituturing na populista at maaari siyang bumuo ng isang uri ng gobyerno kasama si Eisenkot halimbawa para sa isang koalisyon na magbubuklod sa maraming Israeli. At hindi lang ito dahil gusto niyang pag-isahin ang mga Israeli. Alam niya na ang susunod na serie ng mga tagumpay na gusto niyang makamit. Marahil sa kanyang huling pagkakataon, alam mo na, si Netanyahu ay halos 80 taong gulang na ay ang normalisasyon sa Saudi Arabia. Ang bagay na yon ay hindi niya makukuha kasama ang mga taong tulad ni na Smotrich at Ben-Gvir. Pero ang isang unity government na nag-iisip ng makatuwiran o mas balanse, sabihin na natin, pagdating sa diplomasya at sa mga isyu ng seguridad, ay maaring magdala sa kanya ng ang huli niyang napakahalagang tagumpay para sa kanya. Kaya malamang ito talaga ang kanyang layunin sa huli. Well, may iba pang balita na konektado pa rin sa eleksyon. Ayon sa ulat, pinayagan daw ng mga pulis ang mga Jewish na bumisita sa Temple Mount na may dalang mga aklat panalangin. Hindi ito pinapayagan ayon sa status quo. Pero kapag pinag-uusapan ng politika, si National Security Minister Itamar Ben-Gvir ang namamahala sa mga pulis. At ilan sa kanilang mga pulisiya, isa rin ba itong desisyon na may kinalaman sa eleksyon? Yeah. Hindi lang ito ang desisyon ni na Ben-Gvir at Smotrich pagdating sa panahon ng eleksyon. Marami ang nakakaramdam nito sa Jerusalem at West Bank, pati na rin sa komunidad ng mga Arabo kahit sa loob ng Israel, na parang sinusubukan niyang mag-udyok palalo. Kaya makakakuha siya ng mas maraming puntos mula sa kanyang base sa Otzma Yehudit
at sa pangkalahatan sa hanay ng kanang politika sa Israel. Kaya bahagi yun ito. Tulad ng sinabi mo, ito ay isang bagay na hindi pinayagan dati sa Temple Mount. Maaari nating pagsamahin dito ang nangyayari sa Kosovo, halimbawa, na yun sa West Bank, at tiyak na ang krimen na nakikita natin sa komunidad ng mga Arabo. Kahit paano, inaakusahan na yun ng lipo ng Arabo si Benvir, halimbawa kahapon. Pumasok ang mga pulis sa isang kasalan sa Al-Fam at naging magulo ang eksena. Kaya sinasabi rin nila na ito ay dahil sa eleksyon.